Puspusan din ang paghanda para sa padungaw ng Mahal na Birhen del Carmen na tradisyonal na bahagi ng traslasyon. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Live, Denise. Dayan, libo-libo ang inaasahang mga debotong pupunta para sa traslasyon bukas. At isa sa mga mahalagang bahagi ng debosyong ito ay ang pagdaan ng Poong Nazareno sa tapat ng San Sebastian Parish para sa pagdungaw ng ang pumupunta rito. Isa sa mga ang mga pumupunta rito, maging mga dayuhang bumibisita o nagbabakasyon, gusto rin ito masaksihan. Kabilang sa kanila si Aaron Withrow, isang Amerikanong pastor na unang beses bumisita sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang traslasyon ay hindi lamang isang malaking pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang mas makita at maunawaan ang pananampalataya at kultura ng mga Pilipino, lalo na sa San Sebastian, kung saan isinasagawa ang pagdungaw. I'm just learning. This is my first time to the Philippines, here with 3 of my children, and just wanting to learn more of the Philippine culture. Yeah, I still have more to learn. I'd love to see more of it tomorrow, and hopefully then I'll be able to have a better understanding to that. Inaasahan ni Pastor Aaron bukas, isang makabuluhang kapistahan na walang katulad. I think it's going to be pretty crazy, pretty busy, and I think it'll give us a good opportunity to really see the culture and how you celebrate it. So just looking forward to that. Habang dumarami ang mga lokal at dayuhang makikisaksi sa traslasyon, mahalaga rin ang papel ng Barangay 391 kung saan matatagpuan ang Basilika ng San Sebastian, hindi lamang sa usapin ng kaayusan at kaligtasan, kundi pati sa paggabay sa mga bisitang hindi pamilyar sa ganitong uri ng tradisyon. Yung mga sinasabing mong dayuhan naman, wala namang problema. Safety naman yung lugar sa Quiapo. Actually, mayroong 4,000 mahigit na pulis na nakadeploy sa Quiapo area for peace and order. Dagdag ni Kapitan Cecilio, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa simbahan at iba't ibang ahensya para masigurong ligtas at maayos ang pagdungaw at ang pagdagsa ng mga deboto, lokal man o dayuhan sa gitna ng traslasyon. Paliwanag ni Sister Lucille Encabo ng Augustinian Recollect Sisters, binalik ang tradisyonal na pagdungaw ng Mahal na Birhen del Carmen sa Poong Nazareno noong 2014, matapos mawala ito noong the 1990s. Aniya, ito ay ang pagbibigay ng respeto sa mahal na ina at ang pagbahagi ng lakas ni Mother Mary kay Jesus na ipagpatuloy ang paglalakbay niya. Tumulo talaga yung luha ko. Yung galing si Jesus, yung carrying His cross, grabe yung sakripisyo niya, yung nagiging comfort niya, yung tingin ng kanyang nanay. So, para sa akin, yung problems ko, yung difficulties ko, nagkaroon ako ng strength because of my mother. So it is also like Jesus. Panawagan ni Sister Lucille sa mga hindi makakapunta sa traslasyon, lalo na sa mga kabataan. They can use their cell phone, watching the online, but not only watching it, but of course, recalling also the event and the life of Jesus during His suffering, but then recalling also the comforting presence of our Blessed Mother. Na the same with us, we experience also so much problems, difficulties, trials in life, but we need also to cling to our Blessed Mother Mary, and of course to her Son Jesus Christ, para maiwasan natin yung mga negativity and even yung mga suicidal attempt kasi nanghihina na tayo. Dayan, kasalukuyang ginaganap na ngayon ang misa para sa Mahal na Birhen del Carmen sa San Sebastian Parish. At pagkatapos nito, ipapasok ang imahe sa loob ng kanyang kwarto. Bukas ng umaga, bibihisan na siya para sa paghahanda, para sa pagdungaw. At pagkatapos nun, idadala na si Poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Samantala, Dayan, dito sa Quiapo Church naman, patuloy ang oras-oras na pagmimisa para sa darating na kapistahan mamaya. At kahabaan naman ng Quezon Boulevard, hindi naman ganoon kasikip ngayon, hindi ganun, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko dahil inaasahan na ng kapulisan na magiging masikip, kaya patuloy nila
nila ito binabantayan at sinisiguro rin nila ng ating mga deboto ay hindi sila tumatagos doon sa kahabaan mismo ng kalsada. Maraming salamat, Denise Osorio.